What is up guys, Hate here and welcome to another video. Nandito tayo ngayon at solo adventure. Dahil nga solo motor camping tayo, papakita ko sa inyo yung mga dala natin na mga gamit. Kompleto na tayo dito, dala natin yung tent, dala natin yung camera natin, may dala tayong power bank, may dala tayong mat, at kung ano-ano pa. So, ito na yung pinaka convenient na setup na somehow is kaya kong gawin siguro dito sa motor na to. Since ang motor natin ay enduro or semi-enduro, limited yung madadala nating mga gamit dyan. And para sa ganitong klaseng setup, maliit na to talaga. Kasi nandyan na lahat eh. Though malaki yung bag, pero okay na rin. So, 4 yung dala nating bag. Bali, yung isa, belt bag. Tapos ito, tank bag, maliit. Tapos yung main bag natin, na tail bag. Tapos meron tayong tent na nasa labas lang. So itong tent natin isi-set up natin siya mamaya, papakita ko siya sa inyo. Pero papakita ko muna sa inyo yung bag natin. So this is from Benkia. This is 30 liters kung hindi ako nagkakamali. And nandito na lahat ng kailangan natin. So simulan na lang natin dito muna. So pakita ko na lang sa inyo itong tank bag, nandito yung main camera natin. And then nandito rin yung damit natin. So meron tayo dyang t-shirt, short, underwear, and medyas. Tsaka maliit na towel. Andyan na siya. Sobrang liit lang, di ba? Ito yung easy access na pouch niya. Meron siyang clear na cover. So nandito yung ating alcohol, nandito yung ating mga cable, tapos meron tayong flashlight. Andyan yung isa nating EDC flashlight. So ito, yung maliit, dito ko nilalagay yung action camera natin kapag hindi natin siya ginagamit. So meron tayo ditong filter din, filter ng drone. So tapos na tayo dito sa ating tank bag. Ito, tent to eh. Mamaya, set up natin yan. Ito na tayo sa malaking bag. So ito yung main bag natin. Ang kagandaan dito sa bag na to is hati siya, pwede mo itong buksan yung ilalim, pwede mo rin buksan itong ibabaw. So nilagyan ko lang siya nung garterized, hindi ko alam kung anong tawag dito, basta alam nyo na yun yung ginagamit sa motor. Nilagyan ko siya ng ganyan para mas lalong stable siya. Though ang main na kumakapit sa kanya is ito, yung mga typical na tail bag. Yan, nilagyan ko lang ng garterized kasi mataas na siya masyado para stable pa rin. And so far, stable naman siya kahit medyo mabilis yung takbo natin. So, pag tinanggal mo to, tingnan natin. Pag tinanggal mo yung mga yon, nakakapit pa rin yan. Hindi pa rin siya malalaglag kahit wala yun. Nahati siya. So, 2 compartment yan. Isa dito sa ilalim, tas isa dito sa ibabaw. Yung mga mabibigat kong item o mga dalahin, nandito siya. Magbukas sa kanya. Tada. Kagandahan dito, hindi siya basta-basta malalaglag kahit buksan mo yung ilalim niya. So ayan, dahil kalahati siya. Ayan. So ito yung raincoat natin from Motowolf. So meron yang pants and meron siyang jacket. Tapos meron tayo ditong 2 liters ng tubig. So 2 liters yung baon natin. Ito ay tools para sa motor in case na masiraan tayo. Andito lahat ng tools natin. Kaya nating ayusin yung motor kahit papano kung kaya natin ayusin yung sira niya. Meron din tayong pump. This is bike pump lang. Just in case lang. Pero nakasealant din naman yung motor natin. Kaya hindi rin siya basta-basta mabubutas. Tapos meron tayo ditong pala. Ito yung tactical shovel natin. So dinadala natin to kasi alam nyo na, nandito tayo sa wild. So ayan. Tapos ito, meron tayong cup. Nandito yung cup and toiletries natin. So nandito yung toothbrush, nandito yung shampoo, sabon in case na kailangan natin maligo. Nandito siya. Ang hirap kasi isang kamay lang. Yan. Yan, meron tayong wet wipes kung ano-ano.
Tapos meron tayo ditong tripod. So ito yung pinaka-compact natin na tripod. Grabe, ang gaan lang nito. Mga kalahating kilo siguro. More or less 500 grams yung timbang nito. And full size na tripod to ha. Travel tripod. So travel tripod from K&F Concept. So yung link ng mga pinagsasabi ko dito ilalagay ko na lang sa description ng video kung gusto nyong i-check and for more details. Hindi natin dinala yung malaki at mas sturdy nating tripod kasi nga backlight lang talaga tayo. So sinarado ko muna yung babang compartment. Nandito yung mga mabibigat nating mga dala. Tapos nandito naman sa taas, nandito yung mga iba pa nating dala. And mas malaki tong nasa taas kasi ayan o, nai-extend to eh. Ayan o, nakita nyo. Medyo malaki-laki yan o. So pwede mo siyang i-zipper tapos liliit yung bag. So ito yung mga dala natin. So dito muna tayo sa lalagyan. Ayan, ayan yung parang flap niya. Meron din pala siyang parang sandalan dito, no? So ayan. So dito meron tayong tissue ulit, meron tayong lighter, meron tayong first aid, mga gamot, medicine, meron tayong whistle, tapos meron tayo ditong for emergency blanket. Tapos ito yung unang pouch or bag sa loob ng bag, case, hard case, semi hard case. Nandito yung drone natin, so mas madali kasi siyang makuha kaya nasa ibabaw natin siya nilagay. So ayan, DJI Mini 4 Pro, tapos nasa ilalim niya is yung controller. So ayan, isa-isahin natin. Syempre dala rin natin yung ating DJI Neo. Extra pouch, meron tayong extra snack dito. So ayan, ito yung binaon natin galing sa bahay. Meron tayong 4 na nilagang itlog just in case. Tsaka meron tayong 4 na hopya. Meron tayong extra bag dito just in case na kailangan natin bumili sa tindahan na malapit. So meron tayong paglalagyan na bag, madali nating magagamit. Meron tayong sleeping bag na maliit. Napakaliit na ito guys, from Brown Trekker. So ilalagay ko na lang yung link nito rin sa description ng video. Highly recommended for backpacking, for packlight travel, hiking, ganun. Tapos meron din tayo ditong ano to, sleeping mat. Ano to, inflatable sleeping mat. Solid yan, solid. Liit lang, di ba? Tapos ito, pouch, nandito yung battery natin, extra battery ng camera at saka ng drone. So ayan yung laman niya. Meron tayong spoon and fork. This is titanium from Nextool. So magaan na magaan. Tapos ano pa bang nandito natin? Dala na natin yung power bank natin. This is from Ugreen. Ano to? 200 watts. Kaya na tong i-charge yung drones, yung camera, action camera, at syempre cellphone. Tatlo yung output niya, 2 input. So max neto is 140 watts charging. Tapos meron tayo ditong ito, sipit to para sa tent. So accessories to ng tent natin. Ako lang siya nilagay kasi masikip na siya doon. Tapos ito, EDC pouch. So meron tayong folding knife and mga kung ano-ano, nail cutter, gano'n yung mga kailangan mo for EDC. Lighters, marker, chani, ointment para sa insekto. Ayan, mga EDC stuff. Tapos ito, meron din tayong strap para dito yan sa bag. So iba tong strap na to, this is from Vanguard. Bali, kung gusto mong dalhin tong bag, sabit sa shoulder, meron tayong shoulder strap. And then, lastly, ang laman niya, tsinelas. 'Di ba? Ayos ba? Ang daming laman ng bag, 'di ba? So ayun yung laman ng mga bags na dala natin. Ito pa pala, yung ating belt bag. So meron tayo ditong flashlight din. Liit na flashlight, 'di ba? EDC. And nandito rin yung extra battery natin ng action camera. Tapos meron tayong ayan, eye mo sa mata. Pag napuwing ka, ganun, dry eyes, dry itchy eyes, ganun. Tapos meron din tayong ito, golden cup oil. Ano to, yung parang mga katingko, ganun. Pang anti, ano yan, anti-insekto something. Tapos nandito yung pera natin, yung salamin, ganun. Diyan. Meron din tayong EDC pocket knife. So pag may kailangan tayong hiwain, mga ganun, dinadala natin to. Pocket knife lang, pocket folding knife. Tapos syempre nandito yung helmet natin. Dito ko muna siya pinatong kasama yung jacket natin saka yung gloves natin para
hindi siya makasagabal. Syempre naka-helmet tayo pumunta dito. So ngayon magsi-set up na ako ng tent para lang ipakita sa inyo kung ano yung itsura ng tent katabi ng motor. Hindi pa tayo dito talaga magsi-set up. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung tent na dala natin. So itong tent na to, sobrang compact niya. Hindi ko alam, more or less 1 kilos. And ilalagay ko na lang rin yung link nito sa description ng video. So itong tent na to is good for 2 person, pero masikip siya sa dalawa. So maluwag naman to para sa isa. Kita nyo naman, di ba? Ang liit lang niya at ang gaan. So papakita ko yung mga laman bago natin buuhin. Ayan tayo yung cover niya, waterproof. So ito yung fly. So ito mga paracord, ako na lang yung nag-provide nito. So meron tayong 4. Ito yung mga pegs. Kita ko sa inyo yung mga pegs. So meron siyang 2, 4, 14 na pegs. Meron siyang extra na paracord. Tapos ito yung poles niya. Tapos ito yung pinaka-tent. So ayan, maliit lang siya. So buuin na natin, time-lapse na lang. So ayan, sineset-up na natin yung tent natin habang nagta-timelapse tayo. So timelapse tayo dito sa Fujifilm X-H2S. Pakita ko lang sa inyo yung tent natin bago ko ikabit yung fly. So ayan siya. Good for 2 yan, pero masikip sa dalawa, maluwag sa isa. So kita nyo naman, ayan siya. Ito yung entrance. Ganda, di ba? Tapos ito yung poles niya. Dalawa lang yung pole niya. Kabilaan lang dito sa entrance. Tapos ito yung dulo. So ayan. Ngayon kakabit ko na yung fly. So ayan yung tent natin pag nakakabit na yung fly. Tingnan nyo. Pasok tayo sa loob. Diba? Makakaupo ka, medyo mataas siya dito sa part na to, pero pagdating doon medyo mababa na. So good for 2, kasya naman ang dalawa, pero masikip nga lang. Tapos sa isang tao naman, maluwag naman siya. Ayos din. So madali lang rin siya i-set up. Guys, nag side quest muna tayo kasi maaga pa naman and hindi maganda mag-abang ng sunset or hindi magandang magtambay kung mag-aabang ka ng sunset ng maaga sa bundok. Kaya nagpunta muna tayo dito sa baba netong Infanta, yung Pacific Ocean. Hindi ko inaasahan talaga na maganda yung panahon ngayon kasi may bagyo nga eh. So kakatapos lang niya dumaan, kaya ayan, ang forecast nila uulan daw sa malaking parte ng Luzon, pero hindi naman. Ayan o, clear na clear. Pacific Ocean, tapos clear blue sky. So side trip lang to. Dumaan lang tayo dito sa saglit, nagpalipad ng drone, tsaka kumuha ng 360 sa taas nitong lugar kasi ang ganda eh. Sayang, kaya sinamantala na natin. Samantalahin yung magandang langit. Asul na asul, no? Tapos tingnan nyo yung dagat, oh. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero hindi kasi white sand dito, pero fine sand pa rin naman. Ayan, fine pa rin yung sand. Kaya yung kulay ng tubig malinis yan, pero color brown. Nakakuha na tayo ng mga drone shots natin and photos dito. So exit na tayo maya maya. Punta na tayo dun sa malamig na lugar. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.
I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an out. Okay, dumating na tayo dito sa final setup natin. Dito tayo magka-camp. So magta-timelapse na muna ako. Solo natin yung spot. Siya nga pala, nandito pa rin tayo sa Infanta, Quezon, and this is the highest point ng Marilake Highway, and ang tawag dito sa lugar na to is Victory Peak. Ayan, nagsisimula ng lumamig, alas 4 pa lang, sakto lang na nakasetup tayo. So ayan na yung gamit natin. So ito yung sleeping mat, eksakto siya. 'Di ba? Maluwag siya para sa isang tao, pero masikip siya para sa dalawa. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience for your love. Ganyan na lang, isang oras lang yung nakakalipas, mga 4:15, 4:30. Mataas pa yung sikat ng araw dito. Tapos ngayon, 5:15. Nandito na yung ulap. Nandito na tayo sa fog. Diba? Solid. So wala tayong sunset. Officially, wala tayong makukuha ang sunset sa ganito. Pero ang sarap sa pakiramdam. Kasi tingnan nyo, nasa loob na tayo ng ulit. Kagandahan pa dito sa spot na napili natin ngayon, maraming bato. So pwede mo siyang upuan, pwede mo siyang patungan, pwede mo siyang gawing lamesa. So wala naman tayong food kasi nagpunta tayo dito, busog na tayo, wala kakain. Matutulog na lang tayo talaga mamaya pagkatapos natin kuhaan yung mga gusto natin kuhaan. Pero wala tayong makukuhaan, so maaga pa. Paano tayo matutulog, di ba? Good morning guys. Sobrang kapal ng fog ngayon. Isa pa din ang goal natin kung bakit tayo nag-a-adventure. At yun ay para sa epic na litrato. Hindi man natin nakuha yung hinahabol nating epic sunset, nagpapasalamat pa din ako kasi binigyan pa din tayo ng magandang adventure. Hindi man natin nakuha yung pinakamagandang composition sa araw na to, somehow meron pa din tayong may uuwing mga magagandang litrato ng iba't ibang lugar na idadagdag natin dun sa listahan natin ng mga lugar na kailangan natin makuhaan sa pinakamagandang oras ng araw. Sa ganda ng Pilipinas, hindi ka talaga mauubusan ng mga lugar para sa epic na photography composition. Hindi man natin nakuha yung litrato na habol natin sa adventure na to, hindi pa din tayo magsasawa na balikan tong lugar na to sa mga susunod. Syempre isasama ko pa din kayo, kaya abangan nyo na lang yung susunod na balik natin dito sa lugar na to para sa isang epic na litrato. Don't forget to like and subscribe. See you on our next adventure. Mabuhay!